Mag-asawang ligot muling humarap sa Senado. Aamin na nga ba? Isang araw bago bitayin sa China, kapatid ni Sally Ordinario Villanueva, umaasa pa rin ang milagro. CBCP magpapadasal para sa mga bibitayin sa China bukas. Bahay sa Bambang, pinasok ng 4 na pulipay nila. Mga residente umaangal ng abuso. Payo ng abogado, patong-patong na asunto. Sa Action Metro, lolong inakusahan ng pamumolestya na siling apo. Nabistong ng halay pa ng 2 pang apo. Clinic sa Quezon City, inararo ng rebo. Isang pasyente patay, 7 iba pa sugatan. Driver na pagkamalang preno ang silinyador. Tubo ng Maynila sa Caloocan sumabog. Mga motorista biktima ng instant shower. Sa Paracale, Camarines Norte, mga residente tuloy pa rin sa pagmimina sa kabila ng peligro. Disgrasya ng pagguho, naghihintay na kapalit ng ginto. Sa aksyon showbiz, Ascal star Phil Yang husband kinilig sa dinner date nila ni Angel Locsin. At dahil sa pagsasayaw ng batang si John John, programang Willing Willy, pinagpapaliwanag ng MTRCB. Commission Human Rights, mag-iimbestiga na rin. Mayroon siya yung ano. Sa Makata Super Video! Feeling Super Mario walang pakundangan, biglang kinarera, mga kotse sa lansangan. At mga pusang matitinik, may iba't ibang gimmick. Pilipinas, magandang gabi. Ngayong Martes, 29 ng Marso. Ang maaksyong balita. Simulan po ulit natin ang aksyon sa kwento ng batang minolestya ng sarili niyang lolo sa Navotas. Isang araw matapos siyang matunto ng News 5. Ang bahay naman ng mga magulang niya sa Malabon ang sunod na pinuntahan. Dito, isa pang panibago at nakakagimbal na sikreto tungkol kay lolo ang natuklasan. Carla Lim, ikwent mo. Nakakangiti na ang 11 anyos na si Ana nang puntahan ng News 5 sa kanilang bahay sa Malabon. Pero hindi pa pala natatapos sa pagkakalaboso ng kanyang lolo ang problema. Maliban kay Ana, minolestya raw ng kanyang lolo ang mga kapatid niya, ang 7 taong si Marie at ang 5 taong si Ella. Sinara niya yung pinto tsaka bintana. Tapos ano pang ginawa niya? Tsaka po niya ako ginanon. Paano ginawa? Ginanon po. Anong hinawakan niya yung? Yung ano ko po, Si Ella, hindi rin makalimutan ang panghahalay ni lolo. Ginanon po ako dito. Ang dalaw ni Vina. Tapos kiniliti kami. Pinaniwala raw sila ni lolo parusa ang panghahalay dahil ayaw nilang matulog sa hapon. Dapat natulog kami para hindi kami ginanon ni lolo. Dahil sa mga narinig, muling nabura ang ngiti ni Ana. Nagagalit na nasasaktan ko kasi ba't po niya ginawa sa kapatid ko kasi bata pa po yung mga kapatid ko. Muling naalala ni Ana ang pagbabantang inabot niya kay Lolo Antonio tuwing magtatangka siyang magsumbong. Lagi niya po inaan yung baril niya. Ako nga po nagtago ng bala ng baril kasi pagka nag-aaway po sila na ano po yung baril, babarilin daw po kami lahat. Pero naglakas loob siyang itimbre ang insidente sa kanyang tiyahin kaya nalaman ng kanyang ama. Hindi ko kaya. Ang mga anak ko nagkaganyan, nasira yung inabukasan nila. Lalo yung panganay ko. Si Ferdinand hindi na napigilan ang kamao pero kulang pa raw ito. Binigyan ko nga ng isa kaya parang nabitin pa ako. Sabi ko, inawat lang ako sa barangay. Gusto ko nga, dapat nga ilalagay ko nga sana sa kamay ko yung batas. Kaya lang, mahirap, di ba? Malilit yan, maulila. Aminado ang mag-asawang may pagkukulang sila sa mga anak dahil pinaalaga na nila kay Antonio at asawa nito ang mga bata dahil sa hirap ng buhay. Himas rehas na ngayon si Lolo Antonio pero ang mas malalim na sugat ay minana na ng kanyang mga paslit na apo.
Sana hindi siya. Sana siya makalabas. Carla Lim, News 5. Dead on the spot ang isang lalaki matapos paulanan ng bala sa Barangay Gulod, Quezon City. Ayaw magsalita ng mga kaanak ng biktima pero hinala ng ilang kaibigan na pagkamalan ang lalaki. Ikwento mo, Ryan Ang. Tad ng bala sa ulot katawan na matagpuan si Angelito Francisco sa bahagi ito ng Barangay Gulod sa QC kanina madaling araw. 4 sa ulo. Habang ulo naman ang bumaon sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na agad niyang kinamatay. Pasado alas 2 na madaling araw nang makarinig na mga putok ang mga residente. Pero maliban sa detalyeng ito, wala na raw iba pang gusto mong salita. Alamin natin kung ano yung sadya niya talaga dito. So far kasi wala pang witness na ano eh. Kahit yung relatives o yung asawa, di pa nakausap. Ang kaibigang reporter ng biktima, nagtataka kung sino ang posibleng tumumba kay Francisco dahil wala naman daw itong kaalitan. Maaring napagkamalan or either na may na ano siya, may nainggit sa kanya. Ganun. Kasi walang atraso yan. Hinala niya, baka may kinalaman sa droga ang pamamaslang at nagkamali na ng target ang mga suspect. Ang pagkakalam ko ito, talagang ito ay ano, ng takbuhan ng droga. Tumanggi magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Iniimbestigahan pa rin ng mga otoridad ang pangyayari para matukoy ang motibo sa pagpatay at maging ang suspect sa krimen. Ryan Ang, News 5. Kambyo naman po tayo sa mga balitang budget ninyo. Nagtaas na ng piso ang pasahe sa bus ngayong araw. Mula sa dating 9 pesos, nasa 10 piso na ang minimum fare ngayon sa mga ordinaryong bus. Ang dating 11 pesos naman na pasahe de aircon na bus, ngayon ay 12 pesos na. Pero bukod sa mga pasahero, hindi rin daw solve ang mismo mga driver ng bus sa dagdag singil. Bitin daw kasi ang taas presyo. Kasabay ng dagdag pasahe sa bus, nagmahal din ang presyo ng gasolina at diesel ngayong araw. 70 centavos kada litro ay tinaas ng Shell at Chevron sa premium gasoline, 85 centavos sa regular unleaded, 40 centavos sa bawat litro ng diesel at 20 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ikinasa naman ng ilang transport group ang isang protesta ngayong Huwebes. Pero nagbanta na rin ng LTFRB na mabigat na parusa sa mga sasali sa welga. Bukod sa gasolina, posible rin tumaas ng 2 piso kada kilo ang presyo ng LPG sa susunod na buwan dahil sa mataas na bentahan sa pandaigdigang kalakalan. Habang tumataas ang presyo ng mga bilihin, may naisip na solusyon ang DTI para maibsan kahit papaano ang pasanin ng publiko. Kung ano yan, ikwento mo, Cristina Lazo. Sinamantala ng teacher na si Celly Lisboa ang kanyang lunch break para lumabas ng eskwelahan. Ang kanyang pinuntahan, ang Diskwentro Caravan ng DTI dito sa Pasig. Magkakahalaga na to ng mga 100 plus. 80 pesos lang, may libre pang soap. Ilan sa mga pinamili ni Aling Celly ay toyo, suka, patis, mantika, hotdog at shampoo. Kung bibilhin daw niya ang mga ito sa supermarket, aabutin siya ng 700 pesos. Pero sa Diskwento Caravan, ang total 400 pesos lang. Katwiran ng DTI, bukod sa direktang galing sa manufacturer sa mga produkto, wala ring binabayarang upa sa pwesto. Kaya mas mababa ng hanggang 70% ang bentahan dito kumpara sa mga supermarket. Makakatulong yung mga efforts sa ganito sa pagbaba ng presyo kahit ng papano. Ilan sa mga tinda rito ay tinapay, sardinas, mantika, processed meat, noodles, pati sabong panlaba at school supplies meron din. Pero pinakapatok na bilihin dito ang carton ng fresh milk na mabibili ng buy one take one sa halagang 68 pesos. Ang dilatang sausage naman ay ito, 99 pesos ang halaga, buy one take one din. Mahal naman po sa grocery po ito eh. Malaki po ang diskwentong binigay nila. Pabor sa mga consumers. Nakakatipid na, nakaano pa, madami ka pa mabibili. Sa April 15, tutulak naman ang Diskwento Caravan sa Quezon City Hall. Abangan din ang pag-ikot ng DTI sa buong Metro Manila. Cristina Lazo, News 5. Nasobra na naman yata sa vitamins. Ibalik sa dating laki, Julius Power! Ayan na, ayos na. Bata-bata, paano ka ginawa? Ginawang idolo ng dakilang mama. Hiling kong Super Mario, muling sinariwa. Heto po tingnan, kayo ay matutuwa.
Sa grupo ni Mario, merong isang kulang. Ito ay si Remy, epal na nilalang. Ang trip ay humaribas sa mga lansangan at nagtatapon pa ng saging sa daan. Saway talaga. Sa sobra ng tulin, walang makauna. Buting at naubusan na ng gasolina. Talagang makapal, nagkargay siya na. Mag-ingat ka pare, kung sakaling madisgrasya, may ready ng ambulansya. Trivia time! Alam nyo ba, ayon sa Guinness Book of World Records, na ang computer game na The Super Mario Bros. Series A ang tinaguriang the most successful gaming franchise sa buong universe? Nakabenta kasi ito ng mahigit 240 million na kopya worldwide. Marimar! Estelita Soy! Ay, naku mga bata, ako inyong sundin. Kesa mga laro ang inyong atupagin, pag-aaral muna ang inyong unahin. Hindi nyo ako gayahin. Mag-game over ako. Nakaka-enjoy talaga to. Ito ba rin po si Makata? Nagbibigay naman ng lokasyon, informasyon, leksyon, dito lang sa aksyon! Susunod sa aksyon, paupahang bahay sa Maynila, walang pakundangang nilusob ng mga pulis. Sasakyan sumalpok sa clinic sa Quezon City, isa patay, 7 pa sugatan. Mga residente sa Caloocan na perwisyo ng sumabog na tubo ng tubig. At programang Willing Willy, pinagpapaliwanag ng MTRCB. Getting rid of puffed, burnt-on stains can be hard work.